Kung may mang-iwan man o nang-iwan man sa iyo at sa anak mo, Diyos ang magpapagaling sa sakit na dala ng pang-iiwan sa iyo at sa anak mo. Sino po naniniwala? Hindi ka lang ipagtatanggol ng Diyos at maging ang anak mo, pagagalingin ka pa ng Diyos sa sakit na dulot ng pang-iiwan sa iyo. Hindi ka lang ipagtatanggol ng Diyos, pagagalingin ka pa. What does it mean? Hindi hahayaan ng Diyos na manatili kang sugatan dahil may nang iwan sa iyo at sa anak mo. Hindi hahayaan ng Diyos na manatili kang sugatan dahil sa pang-iiwan sa iyo ng isa sa mga magulang mo. Ipagtatanggol ka ng Diyos sa mang-aapi sa iyo, ipaglalaban ka ng Diyos sa mga kakalaban sa iyo, at pagagalingin ka ng Diyos sa mga mananakit sa iyo. Dahil may espesyal na puwang ka sa Diyos, iniwang ka man ng iyong asawa. May espesyal na puwang ka sa Diyos, iniwang ka man ng isa sa mga magulang mo. Ikalawa, sa nagkait ng paggabay sa iyo, Diyos ang magiging gabay mo. Alam niyo po, bukod doon sa tungkod ni Aaron, ang isa pa sa laman ng Ark of Covenant, yung tablet of stone, yung sinulatan ng Ten Commandments. 2 piraso ng bato. Sino po naniniwala? Napakalaking bagay na may asawang gumagabay sa kanyang asawa. Totoo po ba yan? Napakalaking bagay para sa iyo na may asawa na gumagabay din sa iyo. At bilang anak, sino po naniniwala? Napakalaking bagay na may mga magulang na gumagabay sa iyo. But again, ang problema, hindi naman lahat ng pagkakataon nananatili ang gabay ng isang asawa. Minsan, umaalis. Hindi lahat ng pagkakataon nananatili ang gabay ng magulang, lalo na pag pumunta na sa ibang pamilya. Alam niyo po, tandaan niyo po, kung hindi mo man nararanasan ito ngayon, kung iniwang ka man ng asawa mo at hindi ka na tinutulungang gabayan sa buhay, kung iniwang ka man ng anak, ng magulang mo at hindi ka nang ginagabayan sa buhay, tandaan mo, unang-una, pagkaitan ka man ng gabay ng tao, hindi ka pagkakaitan ng gabay ng Diyos. Yung pong tablet of stone, it symbolizes God's providence o yung gabay ng Diyos. Maniwala ka, sa panahong kailangan mo ng gabay bilang asawa, sa pag-iisa mo, gagabayan ka ng Diyos. Maniwala ka, bilang anak, sa panahong kailangan mo ng gabay, sa pag-iisa mo, gagabayan ka ng Diyos. Sa panahong hindi mo na alam ang gagawin mo para sa kapakanan ng anak mo, bibigyan ka ng wisdom ng Diyos para hindi kayo mapahamak ng anak mo. Sa panahong hindi mo na alam ang gagawin mo para sa kinabukasan mo at ng anak mo, bibigyan ka ng wisdom ng Diyos para hindi masira ang kinabukasan nyo. At sa panahong hindi mo na alam ang gagawin mo para sa pagpapalaki sa anak mo, bibigyan ka ng wisdom ng Diyos para mapalaki ng maayos ang mga anak mo. In short, sa panahon ng kalituhan mo, ang Diyos ang magiging gabay mo. Sa panahon ng kagulumihanan mo, ang Diyos ang magiging gabay mo. Sa panahon ng maraming tanong sa buhay mo, ang Diyos ang magiging gabay mo. Ikalawa, pagkaitan ka man ng pag-asa ng tao, hindi ka pagkakaitan ng pag-asa ng Diyos. Totoo po ba? Minsan, kasabay ng pagkawala ng isang tao sa ating buhay, nawawala naman tayo ng pagasa. Totoo po ba yan? Sometimes, kasabay ng pagkawala ng asawa sa ating tabi, nawawala na tayo ng pag-asa. Sometimes, sa kasabay ng pagkawala ng isa sa ating mga magulang, nawawala na tayo ng pag-asa. Alam niyo po, at sino naniniwala
sa mga panahon na dumarating yung point na yun sa buhay ng isang tao, bilang nanay, pwede mo pa rin mapanatili ang liwanag bilang ilaw ng tahanan. Totoo pa ba yan? Bilang ama ng haligi ng tahanan, pwede mo pa rin mapanatili ang tatag ng iyong pamilya kahit may nang iwan sa iyo. Alam niyo po, tandaan niyo, kung may nawala mang tulong galing sa isang tao, hindi nito kayang pantayan yung tulong na kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Kung may tao man na nagkait ng ibinibigay niya sa iyo, hindi nito kayang pantayan yung kayang ibigay ng Diyos sa iyo. In short, maniwala ka, walang papantay o mauubusan ng pwedeng gawin ng tao para sa iyo, pero hindi ang Diyos. Mauubusan ng pwedeng itulong ang tao sa iyo, pero hindi ang Diyos. Mauubusan ng pwedeng dalhin ang tao sa iyo, pero hindi ang Diyos. And finally, sa nagkait ng pagpapala sa iyo, Diyos ang magpapasagana sa iyo. Alam niyo po, hindi lang yung God's providence, hindi lang yung tinatawag natin na yung pong rod of Aaron, itong tablet of stone, ang isa pa sa mga laman ng Ark of Covenant, yung pong pot of manna, which symbolize God's providence or yung God's provision. Hindi lang yung gabay ng Diyos, hindi lang yung proteksyon ng Diyos, kung hindi maging yung provision ng Diyos. Totoo po ba? Madalas na tanong ng isang single parent matapos iwan ng asawa, paano na kami ng anak ko? Totoo po ba yan? Madalas na tanong ng isang single parent, paano na kami mabubuhay ng mga anak ko? Paano ko pag-aaralin ang mga anak ko? Pero tandaan mo, una, ano mang pinagkait sa iyo at sa anak mo ng tao, higit pa doon ang ibibigay ng Diyos sa iyo at sa anak mo. Sino po naniniwala kung pinagkaitan ka man ng libo-libong suporta ng nang iwan sa iyo, kaya kang pagpalain ng Diyos ng milyon-milyon na pagpapala. Naniniwala po kayo doon? Kung meron mang nagkait ng pagpapala sa iyo, ang Diyos kaya kang pagpalain ng higit sa ipinagkait sa iyo ng tao. At sino po naniniwala kung pinagkaitan ka man ng at ang anak mo ng tirahan ng nang iwan sa iyo, kaya kang bigyan ng Diyos ng higit pa sa isang tirahan. Niniwala po kayo doon? Kung pinagkaitan ka man ng sasakyan ng taong nang iwan sa inyo at sa iyong anak, kaya kang bigyan ng Diyos ng higit pa sa isang sasakyan. Higit sa ipinagkait ng tao sa iyo, higit sa ipinagkait sa iyo ng nang iwan sa iyo, ang kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Tandaan niyo po, when no one stands for you, God will stand for you. When no one protects for you, God will protect you. When no one provides for you, God will provide you. Sa panahong walang gustong magtanggol sa iyo, ipagtatanggol ka ng Diyos. Sa panahong walang gustong gabayan ka, kagabayan ka ng Diyos. At sa panahong walang gustong magpala sa iyo, pagpapalain ka ng Diyos. Ganon ka-espesyal ang mga single parent at ang mga anak na iniwan ng kanilang magulang.